When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. مرحبا كأوكرا، أنا كيلفين من دبي، الإمارات العربية المتحدة، وأحب سيليغان سجبي the podcast. Wow! Click the follow button and the notification bell para updated ka kapag may bago tayong upload. Galing naman Yes, si Ganda. Kelvin yan from Dubai. Pero bago natin pag-usapan Hi, si Kelvin, Kelvin. ito ang question ko sa inyo. Magpapatattoo ka ba sa noo kapalit ng 100,000 pesos? Yan ang katanungan natin for today's episode. It's a no for me. No Ay, to no. hindi mo rin Diyos sure. ko. Oo ha. Pero coming up, ang kwento about the April Fool's Day gone wrong, that gone right, pero true nga ba siya? Yan ang question natin for today. Magiging investigador tayo for today's video. Yan ang gagawin natin tonight. Pero bago yan, hello ka-okras all over the world! Hello! Welcome to episode 174 of Siligang sa Gabi, the podcast. Ako po ang inyong Jed Setter na si Jed. Together with our master storyteller na si Mike Cuenzo ako. At syempre ang inyong namis. Ang namis ng lahat. Ang Hello, nagbabalik. guys. Ang walang kaparis. Ang ating eat girl na si Isha Rozabal. Hello! I go now with Beanie Isha. Ha? What? Yes, hello. That's being Isha. Uy, thanks for being our Yes, guest hello. tonight. Yes, thank you po. Thanks for being Siya our na si guest ano, tonight. Beanie Joyce Bernal. Beanie Joyce Bernal. Binibining Joyce Bernal. Director pala. Nakakainis. Oh, kamusta ka naman, Ish? Mag-hi ka naman sa mga ka-okras all over the world. Hello guys, sorry po at nawala pansamantala. Yes. Abangan niyo po yung new single ko. Wow. Ano, Ano salamin. kaya? Sa susunod na pantropiko. Sa susunod na pantropiko. Iba rin. But anyway, yan ang ano natin yan ang pag-uusapan natin today. Pero bago yan, sasabihin ko lang na may uncut version ang podcast episode na ito. So if gusto niyo mapanood ng buo ang kwentuhan naming tatlo, may kasama pang other perks. Pumunta kayo sa patreon.com/siligangsagabi to become a Ka-Okra Pro and Ka-Okra Pro Max member ngayon din. At hindi lang yan, makakatulong pa kayo sa ating chosen charity of the month of April. Yan ang House of Hope Foundation for Kids with Cancer Incorporated. Diba? Wow. Yes. Simulan na natin ang kwentuhan. So, magsisimula tayo sa mga na-encounter natin ng mga April Fool's Day post. Kasi last week, April Fool's Day. Di ba, naging tradition sa social media na nakikisakay ang mga brands, ang mga accounts, ang mga creators ng April Fool's Day. So, may mga na-encounter ba kayong April Fool's Day chururot last week? Ako wala. I was offline. Ay, oo nga. Wala kang Yes. off the grid si Isha Go. sa mga nakaraang linggo. Pero ako yung pinaka nakita ko, yung mga flavors ng kung ano-ano na iniimbento nila pag April Fool's Day. Yung chat time, nag-create ng milk tinola. May mga ganun. Oh my gosh. Yung milk tea na may tinola flavor na may mga boba. Tapos meron ding parang sangria and Milk mojito flavor tinola. na Slurpee sa 7-Eleven. Parang nagkaroon ng ganon. So, again, April Fool's Day. Si KFC diba? yung Okay. yung edible bucket. April Fools din yun, di ba? Yung edible bucket na chicken. Ay, hindi ko alam. Hindi ko nakita yun. Naglabas sila ng Baka edible na totoo. bucket. Kalam. Huh? Pero ang hindi April Fool's Day, yung Jollibee Nuggets.
Ay, Diba? oo nga. Ay. Na-try agad ng bisis ni Jollibee. Hoy, na-try mo na? Ang bilis Oo, Na-try agad niya kanina. kanina. Hindi mo kaya. Nung shinare sa akin ni Jed na, uy, may nuggets. Ay, grab agad ako. Tapos order. Order siya agad. Sarap. Oo, hindi mo kaya. Ano Ano lasa gusto kong sabihin compared na parang, sa McDo? feeling ko same supplier. Talaga? Ang kalasa. Except yung sauce. Hindi. Yung sauce, mas gusto ko yung sa McDo. Pero, pwede na rin. Mas mura tong si Jollibee. Tapos, mas maliit lang mas ng mahal si kaunti Jollibee? from the nuggets. Parang sabi ni Ana, mas mura daw. Sabi ko, baka sa Grab mas mahal dahil ano. Oo. May, Ewan ko. may patong. Baka ganun. Okay. Mm-mm. Pero speaking of April Fool's Day, maraming mga nasunduang pika dahil nga sa isang trending na story nitong nakaraan. Dahil merong isang nag-viral na post from Taragis. Alam niyo yung Taragis? Hindi. Yung Taragis, isa siyang takoyaki shop owned by an internet personality na si Carl Kion. Carl Kion yung pangalan niya. Itong si Okay. Carl Kion, apparently, is isang siya, parang TikTok star. Parang TikTok famous siya. So, nag-post sila sa Facebook nung April Fool's Day na kung sino man ang unang makakapagpatato ng logo ng Taragis Takoyaki sa noon niya Oh, ay no. mananalo ng 100,000 pesos. Oh, no. Totoo? So, yan ang umpisa. Yan ang post nila. Tapos sa dulo ng art card nakalagay April Fools. As in, dun sa mismong art card graphics may April Fools. Ganyan. So, syempre, yung ibang tao hindi naman sineryoso. But syempre, may ibang tao na sumeryoso ng post. Nako. At ayun ang nag-trending kasi kaya sila napag-usapan kasi may gumawang kuya na hindi ko makita ang pangalan niya kahit sa mga news items, hindi binabanggit yung name niya. Kasi na-pick up na to ng sobrang daming news outlets dahil nga sa trending siya sa internet. Nagpatattoo siya ng Taragis Takoyaki sa noon niya. Oh, no. Oh my God. Tapos, Baka may matindi siyang pangailangan. ito nga, abangan mo ang kwento niya. Nagtattoo siya, nag-post siya ng comment na nagpatattoo siya dun sa post. Tapos doon na nag-start ang backlash dun sa brand. Kasi biglang sinabi ng brand na ni Taragis na hindi totoo yung post namin at hindi kami liable. Kasi nga, April Fool's Day April prank Fools. siya. It's a joke. Oo, parang ganyan. Hanggang sa dumami na ang opinion at mga comments. Meron pang isang abogado sa TikTok na parang sinabi na hindi ba talaga liable ang Taragis sa ito. So sinabi niya na they can be liable under Article Chururut Barbar. Ganyan. Nako, may ganyan na. May mga ganyan. May mga ganyang comments sa mga tao. Tapos yung mga tao sa comment section, paano na yan? Ganyan. Sana makuha ni Kuya yung 100,000. Blah, 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 blah. So, nangyari lahat to April 1 ha. April 1 nangyari lahat yan. Na-pick up na siya ng lahat ng news outlets, ng lahat ng social media pages. Tapos, may lumabas sa mga videos sa social about it. Ina-analyze nila kung ano nangyari, kung paano gagawin, kung ikaw yung owner, anong gagawin mo. Tapos, April 2, may lumabas na video si Taragis na parang pinuntahan niya itong si Kuya nagpatattoo sa noo. Okay. Itong si owner, si Carl Kion, kasama yung team niya sa Taragis. Pinuntahan si Kuya sa bahay niya, tapos in-interview nila na parang, boss, kamusta, ganyan-ganyan. So, itong si boss, syempre, may Taragis logo. May Taragis logo na siya dito sa Oh my God. sa tuon niya. So, kausap nila doon sa bahay. Kausap nila sa bahay. Tapos sabi na, kung bibigyan kita ng chance, ipatanggal yan, ipapatanggal mo ba? Kasi tutulungan kita humanap ng mga derma, ganyan-ganyan. Kasi yun yung sinasabi na parang kailangan sagutin nila yung pagpapatanggal kung gusto ni Kuya tanggalin. Tapos sabi ni Kuya, hindi naman daw kailangan, okay lang daw sa kanya na may Taragis siya dito. Tapos ang ending, binigay sa kanya yung 100,000. Binigay ng owner. Kasi nga, to avoid further backlash, binigay. Tapos doon lumabas yung kwento nung background story ni Kuya. Sinasabi ni Kuya na nagpatato dito ng Taragis. Kaya niya nagawa yun kasi sobrang laki yung pangangailangan niya. Oh no. So parang sinabi niya na parang gagamitin sa mga anak niya, and it turns out, yung paggagamitan niyang isa na anak niya ay may Down syndrome. Ay, okay.
Nasakto kasi ngayon autism month, autism awareness month ngayong April. But anyway, so yun yung yun yung sinabi niya. Tapos pinakita, sabi, sige, puntahan natin yung anak mo, ganyan, nasa baba daw. So pinuntahan nila yung anak. Tapos yung anak, parang 16 years old na siya. Tapos may Down syndrome. Tapos parang nag-hi hello sila, ganyan-ganyan. Tapos sinabi, gusto mo, kain tayo ng Jollibee. Favorite daw pala nung bata yung Jollibee. Bata. So, So pumunta sila sa Jollibee, kumain sila. Tapos parang dun sa end ng video, sinabi nung owner, nung Carl Kion, na parang, sana magsilbing aral to sa ating lahat, na na hindi, lahat ng jokes, ganyan-ganyan, yung mga sinabi niya. Tapos syempre, tapos syempre yung mga tao sa Facebook, sinasabi nila na, bakit kasi hindi nagbabasa si Kuya? Reading comprehension, chururut, mga ganyan. So, hindi nyo na makita yan? Hindi nyo na panood yan? Hindi. Ako may nakita akong post, pero wala akong time magbasa ngayon. Sabi ko sa inyo, di ba, wala akong ginagawa this week. Sabi ko sa inyo, wala akong ginagawa this week. Sabi ko sa inyo, mid-semester break dito eh. Wala talagang, hindi masyadong busy this week. So, nakababad ako dyan sa story na yan. So, research ko siya. Yun ang, naging reaction. Kaya yun ang tanong ko sa inyo, magpapatattoo ba kayo sa halagang 100,000 sa noo? Hindi. Oh no. Isha, sabihin ng BTS sa'yo, you'll win a date with us, pero you have to tattoo our names on your forehead. Naku. Ay, knowing them, hindi nila gagawin yun sa RP. Hindi ka mananalo sa Miss Universe. Hypothetical question nga. Sabihin nga nila. Hindi. Sorry, hindi. So, magkano? Magkano kailangan para matatu ang names nila? Ako? Walang halaga. Walang totoo? katumbas. Hindi mo gagawin? Oo. Oo, kasi $50 million. $50 million. Ay, mukhang pera pala. Pwede ka na tumira sa isang isla, wala na makakita ng tattoo sa noo mo, ikaw na lang. Sige. Pero pwede ko siya patanggal after. Basta makakuha ko na yung 50M. Walang ganun. Basta ang sabi lang, magpatattoo ka, $50 million. Will you do it? $50 million? Sige, pero may make-upan ko yung forehead ko para hindi kita. Ikaw-concealer mo, ikaw-concealer. Ganun na lang. Para makapaglakad-lakad pa rin ako. Every day. Pero sige, 50M. Ka dito? Jungkook. May Jungkook ka dito. Iniisip mo pala nakakatawa na di ba? Paano isa ko Jungkook? Jungkook na kalagay. Jungkook. Hindi, ay, papadagdagan ko pa na. Jungkook talaga, pero nagkamali. Yung nagtatanong. Jungkook. Hindi siya nag-EO. Hindi siya nag-EO, kaya nagkamali na tingin. Siguro magpapadagdag ako ng additional 50M for the maling damages. Tattoo. So, $100M na. $100M na. Fair. Tapos takpan ko na lang ng concealer. Share ko rin naman sa inyo yun. So, it's a win-win for sabi everyone. Sabi niya, naka-record yan one-third, hello? one-third. Anin ko lang. One-third. Ay, hindi. Grabe ka. Basta babatuhan ko kayo ng puting envelope. Andun na yung sapat na yun sa inyo. Para tayong mga goons. Para tayo, ano tawag doon sa ganyan? Parang mga... Mafia. Mga mafia. Oo, parang mafia. Totoo. Ikaw, Mike, magkano ang katapat ng noo mo? Para matatuan ng Jungkook. Injection nga, ikakamatay ko eh. Ay, oo nga yung pala. marami pa kayang needles. What if kailangan mo ng pera? Parang nyo akong kinurot ng gamit ang nipper. May anesthesia daw. May anesthesia. Oo, so may tulog anesthesia ka. daw. Tulog so, ka. hindi mo mararamdaman. Ano ba yan? Wala pa ibang design? Meron. Jollibee. Parang mas gusto ko yung Jollibee. Uy, parang gusto ko Parang rin gusto ko yung Jollibee. Or hindi, ang sa'yo, Mike, si sino ba yung, mo, idol mo sa Twitter? Sino? Sa Twitter, si Sino? Ha! Bawal. Bawal ba? Walang damit. Walang damit! Yun daw ang ilalagay. Twitter handle niya or X handle. Yung yung username niya. Si Username, yeah. Username. Diyos ko. Sino? Nag-promote pa tayo ng ng kadiliman. Si Elon Musk.
Si Elon Sino ba? ba iniisip mo? Kala ko yung mga alter. Mga alter. Magkano ang katapat ng noo mo, Mike? Naku, magkano ba yung 100M din yan. Hindi magkano yung pinanalo sa loto? Pinanalo sa loto na 74 million, di ba ganun? Ang baba naman. Hindi, pero nasa 300 million yata yun. Okay. So yun, gawin na natin pesos. 1B. 1 billion 1 billion. 1 billion. Pesos? Pesos. Oo naman. Ay, kaya. 1 billion pesos. Nananawagan po kami dun sa alter na... Baka po pwede mag-collab. Pwede mag-collab. Oo. Para ma-reach po ang 1 billion. Ma-reach yung 1 billion. Nag-collab ko pa. akin. Uy, sa'yo, Isha, 50 times 50 yun. So, 200 something or 2.5 something. Hindi ko alam eh. 100 million. Nag-compute times 55. 50 million. 50 million, sabi ko. $50 million. Ay, 50 million lang ba? Oo. Mali. Tingnan mo, mali parinig ko. Nangyari na. Paano kung miscom pala? Miscom na tattoo na. Ano ba yan? 50M. Pwede ko nang bilhin ng Pilipinas. Wow. Gaga, hindi pa. Tanong mo muna yung China, magkano niya tayo binili? Pwede ka na bumili ng water cannon para sa kanila. Para sila naman yung water cannon natin. Pondohan ko yung water diba? cannon natin. Ikaw? Ako? Naku, wala. Ang laki ng noo ko, no? Hindi nila malala. Jed! Hindi, ito Jed. Willing ka bang ipatato yung hair mo? Di ba may ganun? Nagpapatato ng hair. Oh my God. Ayoko diba? yung tattoo yung hair. Kung papagalaw ko yung hair ko, kung gagawin ko na lang din siya, yung na lang, yung tinataniman nila ng bagong hair. Implants. Hair transplant. Implant pala. Yes. Transplant din kasi galing sa likod yun, 'di ba? Yung ginawa ni Zack sa Try Guys. Yun, gagawin ko na lang yun kaysa magtatattoo ako kasi yung tattoo nagiging green, 'di ba? Pag tagal, nagfe-fade. Ay, oo nga. So ayoko naman ng ganung itsura. Ayoko ng ganun. So kahit na bigyan ka ng let's say $10 billion. Pwede naman pag-usapan kung gaano kailan ba kailangan? Oo. Gaano ba ka-urgent yan? Gaano ka-urgent ba? Nag-iiba Nag-iiba. Pwede naman pag-usapan yan. Oo. So, papatato ko dito. Hindi, papa-implant ako na rin na mga buhok dito para matakpan. May buhok sa noo. Halimaw sa banga. May buhok sa mon. What if walang noo ang tao, no? Walang noo ang tao. Hindi talaga yung hairline ng tao. Yung maliliit yung noo nila, maninipis. Si di ba? Si Yulin, si Yobab. Manipis yung noo niya. Oo, tingnan mo. Pag nakita mo siya sa... Ay, talaga naman ngayon niya pa i-research habang nagre-record. What if, Jed, yung hair implant mo, diretso na hanggang kilay. Hanggang kilay na siya. Di ba? Bangs na yun. Chewbacca na nga yun. Paunggoy na tayo, be. Mapapag-usapan ko $100 billion ang usapan, di ba? Ganon. So, yan ang kinahinat na ng viral video na yan. Pero, may other side ang kwentong ito. Oh, no. Ang mas juicier side na pag-uusapan natin after this short break. مرحبا كأوكرا أنا كلفين من دبي الإمارات العربية المتحدة وأحب سيليغان سقبي the podcast. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Break time muna tayo sa kwentong Taragis Chismis. Time for our members. Shout out! Hello sa ating certified Ka-Okra Pro and Ka-Okra Pro Max members on patreon.com/siligang sa gabi. Hi sa inyo, RJ, Dayan, Joseph Kirby, Valerie, Wesley, Jan, Philip, Bernalyn, Jenny Pam, Arla, Chad, CJ, Jean, Moana, Primrose, Maida, Chloe, Cel, Jay, Cassandra, Marky, Mickey, and Ren. Hi guys! Hey guys! And hello din kala Rachel Recommends, Aid, Janry,
Kat, Sheena, Jerwin, Jimiel, Welmer, Jamie Liz, Jennifer, Shaula, kay Ate A, Mads, Franklin, Addie, Zarina, Gio, Enalyn at kay Aiko. Hello guys! Hi guys! Yes! Siyempre, hello din kay Moy, Monica, Kima, Ozel Mark, Vernice, Melay, Norly, Lester, Janie from the Block, Emma, Maui, Miko, Tita Cecil, Belshane, Sheila, Fernie ng Carla, Manzo at kay Dave! Hello! Salamat Hi, sa inyong lahat, guys. guys. Thank you to all our members. Dahil sa inyo, our once a month live stream is unlocked. So we do members only live recordings tuwing end of the month. Plus, dahil sa inyo, makakatulong tayo sa ating chosen charity for the month of April, ang House of Hope Foundation for the Kids with Cancer. So if you wanna be a member, mag-subscribe na kayo sa patreon.com/siligang sa gabi. Diba? So yun ang... Nauna! Ngayon na, ano pang hinihintay? Pasko? Ngayon kayo na mag-member. Oo, kasi pang-apat na natin na foundation si House of Hope Foundation for Kids with Cancer. Kasi April na eh. So nakaka-apat na buwan na tayo ng pag-donate. So dahil yan sa inyo guys. Thank you so much. Correct. And speaking of you guys, our Ka-Okra and Ka-Okra Pro Max members at lahat naman nakikinig sa ating mga Ka-Okras, na-miss natin siya. Kaya naman idiretso na natin ito sa i-shout out sa gabi. Yes. At dahil hindi ako hindi pa ako nakakapagbasa masyado. Ano na lang, magti-thank you na lang ako dun sa mga okay. dumaan dun sa wake ni Papa recently. Hindi pala recently, a couple weeks ago. Thank you sa mga dumaan kila Mike, sa mga iba nating ABS-CBN, at sa mga office mate ko sa Mega. Thank you guys, and sa family members namin, ay kahit mga hindi namin masyado nakakausap, nagulat ako, pumunta sila sa wake ni Papa. And sa mga friends ni Papa, thank you po. Although alam ko naman di kayo nakikinig ng podcast na to. Hindi mo rin sure. Bakit mataga ka ngayon di oro, nakikinig pala, hindi mo sure. Opo, pasensya na po. Dili po ako marunong mag-Bisaya. So, sorry po. At di tayo nagkakaintindihan masyado nung week. So, ayun. Thank you po sa pagpunta. And I'm sure na-appreciate po yun ni Papa upstairs. Yun lang. At sa mga Ka-Okra sa chat time na nagpahatid ng ng pakiramay nila sa'yo. Diba? Thank you guys. Na-backread ko nga yun nung Holy Week. Thank you. Hindi na ako nakapag-reply. And sa mga may nag-DM din sa akin ng mga Ka-Okra, oh my God, di ko alam kung sorry na dun kayo sa isang request pala, something. So, hindi ko siya nabuksan. Late ko siya nabuksan yung iba. Pero, yun, appreciate ko yun sa mga messages nyo na napaka-sincere. Na kahit di tayo magkakilala, alam nyo yun, nakapag-message pa kayo ng ganun sa akin. Thank you guys. Na-appreciate ko. Tama. Ayun. I love it. We love you. Kaya ganun. Mahal ka na mga Ka-Okra at ang lahat ng mga friends natin, diba? So, shout out na ito ay para sa inyong lahat. And life goes on. True. Yes. Tama. To everyone. I love it. Correct. But anyway. Alright. Hi. Nalungkot pala. Pero yun nga. Okay na yan. Oo, yes. Pero yun nga, thank you so much, Isha, for coming back. Hindi namin inakala na ito ka soon ang iyong comeback. So, hinahanap ka nila sa amin. Actually, kailangan ko rin ng syempre outlet. So, itong podcast na to ang ating nagbibigay lobat diversion. Lobat ka na ba? Kailangan mo na charge outlet. Wawabi pala ito. But anyway, para tuloy-tuloy ang ligaya, back to the episode na tayo, mga best. Yes. Naudlot ako dun sa isang topic game. Ito na nga ang juicy bit. May mga nakapansin sa social media na pwedeng scripted ang lahat ng ito. Oh my gosh. Talaga? Dahil may mga netizens na nagsasabi na may mga imposibleng pangyayari sa Taragis timeline sa mga nangganap. Ang question ng isang netizen, paano daw nangyari na nakapagpatattoo agad si Kuya ng full color logo ng Taragis sa kanyang noo?
para mas malinawan kayo, pinost ng Talagis ng 3:36 p.m. ng hapon yung April Fool's Day post nila. At nakapag-comment agad itong si Unknown Kuya ng 4:04 p.m. Oh yeah, that made sense. So, okay. 30 minutes na itato ang Talagis logo sa kanyang noo ng full color. Feeling ko kaya pero hindi kami wala kaming tato, so hindi namin sure kung paano ba ginagawa yun. Masyado yun. 'Di ba? Kasi yung line tattoo nga matagal eh. 'Di ba yung line tattoo matagal? Oo, tsaka nakita mo ba yung tattoo kung namumula? Alam ko namumula daw yun pag fresh. Yun ang isang question. Yun pa yung isang question nila, mapupunta tayo dyan. Kasi sabi nila, bakit tila magaling na agad ang tattoo ni Kuya sa photo at sa video? Walang bakas ng pamamaga at pamumula. Yun ang tanong ng sambayanan. So parang sinasabi nila na baka scripted ang anong ito, ang stunt na ito. Ang sad at naman. Dahil tsaka wag natin kakalimutan din. Ito naman ay mga nababasa lang natin. We're not saying na hindi tayo naniniwala or walang dinidiscredit natin siya. Pero ito yung mga nakikita lang natin sa internet. Sinasabi nila na baka PR stunt lang ito ni Carl at ng Talagis dahil wag natin kalimutan na si Carl Kion ay isang creator sa TikTok na may 4.5 million followers. So he knows the game, 'di ba? He knows the online game. So may chance na isa itong malaking PR stunt, 'di ba? So yan ang yan ang other side ng kwento. Sucks. 'Di ba? At nakita ko yan sa Reddit Sa Reddit ko nakita yung yung pagda-digest nila ng ng mga pangyayari ng timelines, 'di ba? Kaya parang mapapaisip ka rin talaga, 'di ba? Tsaka looking at other creators, ganyan na may possibility kasi na parang kaya nilang gawin talaga yung ganyan eh. Correct. 'Di ba? Correct. Kasi pag cloud chaser ka, di ba, pag legit na cloud chasing ka talaga, to grow your followers, to grow your influence online, sometimes bordering na talaga sa mga hindi mo inakalang magagawa nila yung nagagawa nila. Correct. Di ba, parang ganun. Madalas ganun kami, Jed. Ganun ginagawa na. Cloud chaser ka ba? Di ba social climber ka? Hindi ka cloud chaser. Sometimes social climber, sometimes cloud chaser. Nakakasad naman. Pero alam mo yun, may maganda sana yung content Parang yung lagi sinasabi ni Will Dasovich noon, 'di ba, na drama is always good for the vlog. Good for the vlog. True. 'Di ba? Lagi niya yung sinasabi nung vlogger pa siya. Totoo. Kaso ito parang hindi magandang maninipula. Manipulated drama naman na to. Correct. With the viewers. So given the scenario, ano ang natutunan natin dito sa sa scenario na ito? Kapag marami ka ng followers, go lang, maging cloud chaser ka pa. Charot. Hindi. Pag marami ka ng followers, magtayo ka ng business. Yun ang nagiging trajectory nila ngayon. Diba si Diwata Pares? Kilala niyo ba yun? Si Diwata Pares? Ay, oo nga. Parang, diba? Lagi daw pinipilahan yung Pares niya. Sana ginamit nila sa magandang, adhikain yung followers and attention na nakukuha nila. Do you think hindi ba maganda yung adhikain nito ni Talagis? Kasi naman ang hirap naman nung scripted yung Kapag scripted naman kasi. Marami pa tayong pinag-usapan Hindi. For example, si Talagis at saka si Carl Kion as an online creator, ang goal niya talaga is to create online content and aside from that, create awareness of the business. So, given that, hindi ba niya na-achieve yun? May masama ba dun sa ginawa niya? Well, business perspective wise, parang nagtagumpay naman siya winner siya doon, 'di ba? Kasi biruin mo, trending siya sa X for how many hours? Trending siya sa X. Hindi ako na-hit sa niyan. TikTok. Baka kasi iba naman yung mga trending. Ibang category. Ibang category pala yun. Iba yung trending sa'yo. Iba yung algorithm sa Twitter. Pala. Sorry. Kaya wag mo i-compare. Ganon. So,
Sa TikTok, puro siya yung laman ng videos. Puro ina-analyze siya. Ganyan. So feeling ko, ako, naging aware ako doon sa taragis na takoyaki shit, diba? So, nagtagumpay siya marketing-wise. Pero are you saying na masama yung ginawa? Kasi nanloko siya ng viewers? Oo, parang nagsinungaling din siya. Di ba? Saan? Anong aspeto ng pagsisinungaling? Na yung buong staged script. Yung buong script. Oo, stage lahat ng nangyari. But that's online entertainment. That's like, in TV terms, think, it's a TV moment. So, hindi ba yun Kumbaga, kung okay lang naman kung scripted or staged. Pero, pinsa kasi parang wala sa lugar or parang hindi siya nagawa ng tama. Okay. Alam mo yung gano'ng kumbaga, scripted. Hindi tastefully done. Yes, kumbaga, parang, try again or wag na diba? Or canceled ka na, ganun. Ewan ko, na-apply ba sa kanya yung cancel culture dahil sa ginawa niya? Kaya, kung ako yung nasa posisyon niya, kung talagang scripted siya, yun talaga yung gusto niya mangyari para mailabas niya yung video na pinuntahan niya. Yun yung ganung ingay yung gusto niya. Oo, yes. Kasi kung clout chaser ka, negative or positive, clout is clout eh. Diba? Parang, yes. Palagi mo bakit si Alex Gonzaga? Si Alex Gonzaga hanggang ngayon nag-YouTube pa rin, diba? Despite of so many cancellations, diba? Totoo. Silang dalawa ng still there. Oo, kasi clout is clout. Sabi nga nila sa old marketing saying, publicity, positive or negative, is still publicity. Still publicity. Yun ang question. So, siguro hindi lang nag-aano sa standards ng natin yung ginawa niya. Hindi ko rin gusto yung brand name niya. Taragis Takoyaki. Di ba mura yun? Tragis yun. Tragis yung mura. Tragis. Okay, sorry. Yun ang isang natutunan natin na it could be a PR stunt. At magtayo ka ng business if you have that kind of clout. Kasi syempre may following ka na. So, pagkakitaan mo na sa ibang paraan, di ba? Buti walang sumali talaga na hindi part ng script. Mamaya may sumakay talaga dun sa scripted niyang edi yun ang hindi niya in-expect, di ba? Unless sobrang laki ng label na sila? April Fools. Malaki siya. As in, diba? Imagine niyo kung so super obvious. Kung ang iyong screen, kung ang iyong post ay like kunwari 1/3 siya of the post. Ganun kalaki yung April Fools. Pero isa rin yan sa kino-contest ng mga tao. One, yung sinasabi nila na magbasa tayo, reading and comprehension. Again, one time, kailangan rin i-check yung privilege natin kasi hindi lahat ka-level ng edukasyon na meron tayo. Totoo din. Diba? So, tama. Kahit may Facebook access tayong lahat, hindi lahat makakaintindi nun, hindi lahat alam ko ano ibig sabihin ng April Fools. Kasi yung April Fools, hindi naman siya practice sa Philippines talaga eh. It's a Western. Yes. Parang Western thing, diba? Western construct siya. So, parang hindi siya given na, hindi siya parang Semana Santa sa atin na parang alam natin agad na bakit pala kasi nasa kalendaryo natin? Hindi, wala siya sa kalendaryo natin. Nasa kalendaryo siya ng social media. Kasi nga, simula nun, April Fool's Day, nagpa-prank-prank ka na. Kaya ngayon, di ba, yung mga news outlet, may mga post sila na things that you cannot do pranks on April 1. Oo, yung mga sila, mga gender, mga whatever, pregnancy. Death, mga ganyan, di ba? Kasi nga, or anything na nakakasagabal sa pagkita ng mga tao. Kasi nga, kung empleyado ka, tapos nagulo ka dahil sa prank ng April Fools, hindi makatarungan. So, yun yung nila, di ba? So, again, while okay tayo na magbasa tayo, intindihin natin, check din natin yung privilege natin na hindi lahat kapareho ng level ng edukasyon na meron tayo. Diba? Parang ganyan. Correct. True. Totoo yan. At aside from dyan, sa mga natutunan, yun nga, wag paniwalaan lahat on face value. Diba? Wag natin, kung pagkakita mo, go agad. Dapat, dino-double check, pina-fact check natin lahat talaga, lalo na ngayon. Sabi ko nga, hindi na natin kailangan ng April Fool's Day kasi everyday naman may mga panluloko sa Facebook at sa social media at panluloko sa kapwa Pilipino ng mga gobyerno, di ba? So, tigilan niyo ako sa April Fool's Day. Tigilan niyo ako sa April Fool's Day. Hindi kailangan mag-April Fool's Day para dyan, di ba? True. Diyos ko. Yes. Hanggang ngayon nga, hindi pa rin bento yung bigas. Tapos, sa April Fool's na kayo nagsiselebrate. Tama. Tapos binobomba na yung mga binobomba na ng water cannon yung mga nasa mga Pilipino sa Pilipinas. Ano pa rin kayo dyan? Pero nung laban nung Pilipinas, laban China sa basketball, naka-t-shirt pa kayo. Naka-t-shirt pa kayo na saan na kayo ngayon? Kakaloka kayong lahat. Nagtama na Lord na yung mga fisherman natin. Tahimik lang irony. kayo ngayon. The irony of things.
Kung meron kayong mga natutunan sa kwentong ito, mag-comment kayo sa Spotify ha. Yan ang question natin. Ano ang natutunan natin sa kwento ng Taragis at ang April Fool's prank na naganap? Taragis. At sumagot din kayo sa poll. Sumagot kayo sa poll kung magpapatattoo ba kayo ng sa halagang 100,000 pesos. Yes or no? Yan ang question natin. So, ang ganda ng mga kwentuhan sa uncut version ng episode na ito na pinag-usapan namin anong global problem ang gusto naming ma-solve at anong part ang gagawin. Di ba ang lalim? Or like parang patayan yung mangyayari sa mga brutalan. Abangan nyo. Lumabas po ang tunay na kulay namin. So abangan nyo sa... Sinundo na naman yung pika. Sinundo na naman yung pika namin. Sinundo na naman yung pika ng mga korap na... Mga politikong ewan. Correct. Charot. Yan. So kung gusto yung marinig yung buong kwentuhan na yun, pumunta lang kayo sa patreon.com/siligangsagabi para maging ka-Okra Pro or ka-Okra Pro Max member ngayon din. Dahil doon lang lumalabas yung part ng episode na yan. Ngayon naman, panahon na para magsaya at para makapanalo ulit kayo ng 150 pesos GCash dahil maglalaro na tayo ng wow. Win ba? Laro mo. Wow, win. Oh my gosh. Magpatato kayo. Wow, ng siligang. Papatato din. Charot. Uy, bago ko ibigay yung category natin, nananawagan po ako sa mga past winners. If I'm not mistaken, may dalawa pa na hindi nagre-reply sa akin. At hindi ko pa nabigay ang prize. Wala na. Pag hindi nag-reply, wala na. Last chance na to. Last chance na to. Oo. So, after April 15, nung papasahod po kami ng mga tao, So, tama. So, wala na. I-forfeit na po namin. Correct. Dahil kailangan po namin mag-accounting ulit. Yes, agree. Okay. Speaking of global, mabilis lang ang ating category dahil alam mo na, naghahabol tayo ng oras. Aga pa kayo. Ang game natin ay magbigay ng mga calamities. Di pa natin nagagawa. Okay. Calamities. Whole wild world. Sige. Whole wild world. Sino mauuna? Dapat yung may bunutan, hindi na dapat yung assigned. Sige, mauuna naman si Jed. Sunod si Isha, huli ako. Ano ba yan? Ba't siya mauna? Okay. Pikon pa rin. Sige, simulan na. Simulan na ang Okay. Calamity, bagyo. Lindol. Tsunami. Okay. Tsunami. Tornadoes. Ipo-ipo. Pag sumabog 5, yung vulkan, 4. ang tawag sa ganun. Ay, totoo. Totoo. Eruption. Volcanic Yes. eruptions. True. 5, 4, 3, 2, 2. Yung umulan ng bato, ang tawag doon? Hailstorm. Walang ganun. Hindi na umabot. Hindi ka na umabot. Lagpas ka na. Out ka na. Totoo, diba? Hail Mary. Hail Mary na lang ako. Hail Mary. Out na siya. Out ka na. Hailstorm. Ay, tignan mo, Mike. Kinuha niya yung sagot mo. Ano ba yan? Ay, bakit? Daya. Ikaw na. 5, 4. El Nino. 3. El Nino. Ay, totoo. El Nino. Ako, La Nina. Ba yan? Sobrang obvious naman. 4, 3. Oh my gosh. 2. Sandstorm. Ay, Sandstorm. Ay, oo nga. Ako, thunderstorms. Di ba? May mga ganun sa ibang bansa. 5, 4. Ano naman kung thunderstorm? Bagyo din yun Bagyo din yun. Hindi, may thunderstorms lang. Yung kinikidlatan talaga sila, tapos natatamaan sila yung mga poste, ganun. Tapos tutumbay mga puno, ganun. 5, calamities. 4, 3, 2, war. Pag may gera. Di ba calamity yun? Pag may war. True. Tama. Tama. Okay. Wala lang maisip. Pandemya. COVID. Shit. Yun. 5, 4, Okay. 3, 2, water shortage. 1. Electric shortage. El Nino yun electricity. El Nino. Electricity nga. May Electricity ganun mo? shortage. Oo, pag nawala ng May ganun ba, kuryente. Oo, no. May ganun diba? Si Megan Nag-ano Judge. sa Meralco. Walang kuryente. Ano ba yun? Disaster ba yun? Oo, kasi Walang nawawala ng kuryente. uling. Di ba ang uling, ang kuryente galing sa Blackout? uling? Power outage? Oo, yun. Blackout pala. Sorry, blackout. Okay, Nawala okay, fine.
Snowstorm. 5, 4, 3, Pag one. naubusan ng itlog. Oh my God. Si Kalami. Naubusan ng itlog. Damay-damay yung lahat. Pag walang itlog, walang manok. Wala. For the win. For the win, Jed. Walang For the cake. win, Walang, ano pa ba? 5. 5. Bubonic Mag-4 ka plague. na. Bubonic 3. plague. Pandemic din yun Pandemic. Hindi Ano daw COVID sabi yung niya? sabi ko kanina, COVID. Bubonic plague. Bubonic. Yung mga sakit na nakuha nila dati, kaya sila namatay. Hindi mo alam Parang yun. ayoko May siya nasa history yun. Pandemic yun, di ba? Pandemic din yun. Kinount ko yung blackout mo eh. Okay, fine. Panalo ko. 1 point na ako. Kapikon. Yay. Alam mo, may isa pa tayong di nabanggit. Wait, hulaan Landslide. ko. Ay, landslide. Sino hindi Oo nga, nabanggit? Ikaw yung na-out, landslide. di ba? Di ba ikaw yung na-out? Oo nga, landslide. Kasi itong PLDT na to nade-delay tuloy ako. Tama. Sick, mata ko. So, kayo, mga ka-okra, kung meron pa kaming hindi nabanggit dapat yung hindi pa nila nabanggit, Mike, yung dapat yung mechanics, hindi pa natin nabanggit, yun dapat Good yung sasabihin nila. True. Okay, so ang dami namin nasabi, so dapat hindi pa na, yun. And kung nag-agree kayo dun totoo. sa sa sagot ni Jed, kung ika-count ba Saan? yun or Bubonic hindi, plague? para Oo alam naman, namin if yes. nanalo talaga siya. Let me know din kung counted yung pagkawala ng power outage sa Meralco. Disaster. Calamity yun, di ba? Diba? Ano ba ang... Hindi calamity yun. mag-google Kakaloka ako. ka. Kasi parang maraming mahihinto pag walang kuryente, di ba? So, calamity Yung flood yun. ba? Yung flooding na sabi natin. Flooding. Yun yung... Huwag sabihin. Ano nga yun, yung sasabihin nga ng mga ka-okra yun para Hindi, malayos may ng nagsabi 150 nun kanina. Gcash. May nagsabi nun kanina, Bagyo flood. lang ang sabi ko. Bagyo. Ay, akala ko may nagsabi. Kaya Flash hindi ko flood, iba yun. sinabi. Iba yung flash flood eh. So, pwede niyo pang sabihin yun mga ka-okra kasi hindi naman nasabi Examples of calamities. But anyway, habang nagre-research si Isha, ito na ang some reminders. If you like this episode, i-share nyo naman at itag nyo kami sa socials at Siligang sa Gabi, that's SILLYGNG sa Gabi, at i-rate ng 5 stars ang podcast na ito. Please naman, huwag kayong basta tatawa-tawa dyan, kinig ng kinig, no? Wow. So, mag-drop na rin kayo ng voice-overs nyo sa pang-intro natin, kagaya ni Kelvin from Dubai kanina. Pumunta lang kayo sa siligangpodcast.com. At sa mga brands out there, baka gusto nyo rin mag-collab with us, you may email us at siligangsagabi@gmail.com. That's SILLYGNG@gmail.com. You have reached the end of episode 174. Thanks so much for listening and we will talk to you again next week sa pinakabagong episode ng Siligang sa Gabi, the podcast. Tapos na? Yes. Bye. Bye, guys. Bye. Bye. Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the #1 app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.